Okay na? Okay. Cue nyo ako ha. On your cue, Mela. Magandang araw. Ako po si Jel Miranda at ito ang Balitang Rapidos. Itinaas kaninang umaga ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o DOST PHIVOLCS ang tsunami warning sa ilang bahagi ng bansa kasunod ng magnitude 7.5 earthquake na tumama malapit sa Taiwan kaninang umaga. At binigyan din ng DOST PHIVOLCS na batay sa tsunami wave models at early tide gauge records ng tsunami sa Pacific Tsunami Warning Center, inaasahan na makakaranas ng high tsunami waves ang coastal area sa Pilipinas na nakaharap sa Pacific Ocean. Samantala, kanina bago rin magtanghali ay kinansela na ng DOST PHIVOLCS ang inilabas nilang alerto sa bansa. At kaugnay nga ng balitang yan, makakapanayan po natin live si Dr. Teresito Balcolcol, DOST PHIVOLCS Director. Magandang araw po, sir. Yes, magandang araw din po sa inyo, ma'am. Sir, sa mga oras na ito, lifted na po yung inilabas nating unang alerto tungkol sa tsunami. Tama po? Yes, tama po kayo. Nilift na namin kanina, mga around 11 o'clock, yung tsunami warning natin sa mga 4 na probinsya na inisyuhan natin ng advisory for evacuation. Ito yung Batanes Group of Islands, Cagayan, Isabela, and Ilocos Norte. Pero kasunod po nito, sir, unahin na po natin dahil kanina umaga, agad naman tayo naglabas ng tsunami warning advisory. Ano po ba yung naging basehan natin para maglabas po tayo ng ganitong alerto? Okay, this is based on the modeling, tsunami modeling that we have. We expected with that magnitude 7.5, we would expect tsunami waves as much as 3 meters doon sa northern part ng Pilipinas. Yun yung 4 na probinsya na banggit natin. And because of that, 3 meters tsunami waves, naglabas ka agad kami ng advisory saying na yung mga coastal communities on these provinces, they should evacuate. And then eventually, before lunch, nakansela po ito. Ano naman po yung nakita natin? Wala tayong nakitang abnormality sa paggalaw sa karagatan. Tama po ba? Yes, tama po kayo. Between, again, and based on the modeling, yung tsunami waves would arrive between 8:33 to 10:33. So, we observe yung sea level natin, kung if there are unusual sea level changes, and wala naman na-observe. So, even at 9 o'clock, may initial estimate, recalculated yung tsunami waves, and less than 30 centimeters na lamang. So from 3 meters to less than 30 centimeters at 9 o'clock. And then, but tinitingnan pa rin natin, we waited until 10:33, and nung nakita natin na wala namang unusual sea level changes doon sa mga coastal na-observe doon sa mga coastal areas natin, then we decided to lift the tsunami advisory. So pwede na pong bumalik, lalo na yung mga nakatira malapit doon sa baybayin o yung mga mangingisda, sir? Yung mga mangingisda natin, pwede na rin ulit silang maglayag. And yung mga nasa beach resorts, pwede na rin po silang maligo. Yun nga, sir, kasi alam niyo naman ganito mga panahon, marami pa rin sa ating mga kababayan ang nasa bakasyon, di ba po ba? At naantala, pansamantala, yung kanilang paglilibang, ika nga. But everything is back to normal. Alright, sir. Kapag ganito pong may mga tsunami or banta ng tsunami, hindi talaga natin forecast, di ba sir, kumpara sa mga bagyo, meron tayong parametro para makita na magkakaroon ng isang bagyo. Pero sa tsunami, wala po tayong ganito mga pamamaraan. By earthquakes cannot be predicted, as earthquakes cannot be predicted. So again, yung tsunamis are caused by earthquakes, and since earthquakes cannot be predicted, then tsunamis cannot be predicted also. But we can simulate tsunami propagation and inundation based on what we know about the sources of earthquakes offshore, such as trenches and submarine faults and seafloor topography. So we can model the travel time, the height of the wave, and the extent of inundation onshore. Hence, understanding the hazard and extent of the affected communities
in the event of a tsunami. Mhm. Kung sakali sir, ano po yung maaaring gawin ng ating mga kababayan? Siguro simulan natin sa paglalabas nyo pa lamang po ng advisory. Okay, so again, kapag naglabas kami ng advisory and kasama kayo doon sa mga probinsya na naka-indicate doon sa advisory, then sumunod doon sa advisory namin sa recommendation to evacuate. And then kapag may nakita na say unusual sea level changes, wag na kumuha pa ng camera ng cellphone and i-video pa yung pagbaba ng tubig katulad nung nangyari nung November 17, 2023 doon sa Sarangani, biglang nagkaroon ng 6.7 earthquake and nag-recede yung tubig. Ang ginawa ng mga kababayan nating iba, instead na mag-evacuate, kumuha pa ng video, kumuha pa ng cellphone ng video. Ano, paano kung tsunami nga yun? So, magiging casualty po sila. So, sumunod sa advisory. At sir, pwede nyo na siguro i-mention, meron tayong mga apps na pwedeng i-download at makikita natin yung latest bulletin mula po sa PHIVOLCS. Yes, again, may mga apps ay pwede nila ma-download, makikita nila yung, for example, yung The Hazard Hunter PH, makikita nila doon yung mga earthquakes natin, as well as yung mga maps, yung hazard maps natin, tsunami hazard maps, earthquake-related hazard maps. So they can download this and then they can check kung yung areas kung saan sila ngayon are safe from earthquake hazards. Hindi lamang earthquake hazards, meron tayong volcano-related hazards as well as hydromet hazards. And then meron din tayong, if they want to check kung yung bahay ba nila are earthquake resilient, then they can use the hazard, How Safe Is My House app. May 12 questions yan. They just have to answer these 12 questions and based on their answers, malalaman nila kung yung bahay nila are earthquake resilient or not. And may mga kasama ding recommendations. Kaya dapat maging handa ang bawat Pilipino at meron tayong proyekto na Handa Pilipinas, di ba sir? Yes, tama po kayo. Sir, baka meron pa kayong mga huling paalala para po sa ating mga kababayan at sa mga sumusubaybay sa ating programa. Okay, so kapag far-field tsunami, katulad ng nangyari sa Taiwan kanina, may pagkakataon pa tayo sa PHIVOLCS na mag-issue ng tsunami warning. Pero kapag locally generated tsunami like what happened in August 17, 1976 sa Cotabato, wala na kaming time to issue an advisory since it will just take few minutes bago dumating ang tsunami waves. Nung nangyari sa Cotabato, 5 minutes lang after the main shock, dumating yung tsunami waves. So, kailangan nating alam kung ano yung mga natural signs of an impending local tsunami. Ito yung shake, drop, and roar. So kung meron tayong duck, cover, and hold for shaking, meron naman tayong shake, drop, and roar for tsunamis. So if there is a strong shaking na halos hindi ka na makatayo, and if you notice a sudden sea level drop, at kung meron kang roaring sound na narinig coming from the sea, kahit isa man lang dito sa tatlo, ang na-observe ninyo, then you need to move immediately towards higher grounds. Alright, sir. And other information pa po or details na pwedeng makipag-ugnayan yung ating mga kababayan, website or social media accounts, pwede po natin silang imbitahan. Okay, you can follow us at, again, meron kaming Facebook page, PHIVOLCS, Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Make sure na totoo yung finalo nyo kasi may mga nagsusulputan na mga pages pretending to be PHIVOLCS pero hindi naman sa amin yon. And wag ka agad maniwala sa mga yun na nga yung kumakalat na mga fake news kasi usually kapag may malakas na event o malakas na lindol or sumasabog na bulkan, kasunod niyan yung mga kumakalat na fake news. So wag ka agad maniwala. Just follow us sa Facebook namin, yung official Facebook site, and also Twitter or yung X ngayon. Yes, sir. Ayun, maraming salamat sa oras nyo, Director. Alam namin mula pa kaninang umaga ay busy na kayo at nakatutok nga dito sa lagay ng ating bansa. Kaugnay nga niyang
pagyanig sa Taiwan at sana nga po sa ating mga kababayan, katulad ng sinabi ni Director, ay sundan lamang po yung mga official Facebook pages ng ating ahensya at sundan nyo rin po ang DOST PHIVOLCS, i-follow sila sa kanilang mga social media accounts and yun sa mga apps na na-mention po ni Director Bacolcol. Once again, maraming salamat po, Director. Maraming salamat din sa inyo. Mga kaibigan, nakapanayan po natin Director Teresito Bacolcol mula po sa DOST PHIVOLCS. Ako naman po si Jel Miranda at yan ang aking Balitang Rapidos para sa araw na ito. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Isang magandang hapon.